Huwag kang mag-alala, Melly. Konting tiis na lang. Mapapaalis din natin si Trina sa bahay na ito. This mansion belongs to us now. Lalo na't nandito ng anak natin. It's for our son's future. Ang boses ni Leandro ay kasing lamig ng hangin nang gagaling sa aircon ng mansyon. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tila nagbabagang bakal na idiniin sa puso ni Trina. Nakatayo si Trina sa may pintuan ng kanilang master bedroom. Ang pintuan na siya mismo ang pumili ng disenyo. Ang silid na pinaghirapan niyang bayaran sa loob ng 5 taon ng walang tigil na pagtatrabaho bilang isang accountant. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kahon ng mamahaling ensaymada mula sa Pampanga. Nagmaliho siya ng 3 oras, tiniis ang pagod at traffic, dahil lang narinig niyang nabanggit ni Leandro nung isang gabi na naglilihi raw ito sa Matamis. Isag sorpresa sana ang kanyang pag-uwi ng mas maaga mula sa kanyang business trip. Isag sorpresa ang naging mitsa ng sarili niyang pagkagunaw. Dahan-dahang binitawan ni Trina ang hawak na kahon. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makinis na sahig ay hindi narinig sa gitna ng tawanan sa loob ng silid. Ngunit para kay Trina, ito ang hudyat ng pagtatapos ng lahat. Ang mga ensaymada ay nagkalat sa sahig, tila ba mga pangarap na nayurakan at nadurog. Naramdaman ni Trina ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na hindi malunok-lunok, at ang bawat tibok na kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Nanlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding hilo na dulot ng katotohanang ang lalaking pakakasala niya sa susunod na buwan ay mayroon na palang ibang pamilya. Isang pamilyang nakatira na sa loob ng bahay na siya ang bumili. Leandro? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang mahinang bulong, isang pagsusumamong, sana ay mali ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto at doon niya nakita ang eksenang hinding-hindi na mabubura sa kanyang isipan. Nakaupo si Leandro sa dulo ng kama habang si Melly, ang babaeng ipinakilala sa kanya noon bilang isang malapit na pinsan, ay suot ang paboritong silk robe ni Trina. Sa gitna ng kama, isang batang lalaki na may mga 3 taong gulang ang masa, yang naglalaro gamit ang mamahaling kristal na figurine na pamana pa ng ina ni Trina. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Eulalia, ang kanyang biyenan-to-be. Hawak ng matanda ang kanyang rosaryo, tila ba ang kanyang pagdarasal ay sapat na upang linisin ang kasalan ng nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Trina, you're early? Ani Leandro, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang muka. Inayos niya ang kanyang polo na tila ba isang normal na bisita lang ang dumating. Since you're here, let's talk. Huwag mo nang gawing big deal ito. Melly and the child need a place to stay. Hindi mo naman siguro hahayaang mag-irap ang sarili kong dugo, di ba? Anak natin ito, Leandro. It's our family. Singit ni Melly habang mas lalong isinisiksik ang sarili sa tabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya kay Trina. Hindi nakapagsalita si Trina. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang mga baga. Tumingin siya kay Eulalia, naghahanap ng kahit konting katarungan, ngunit ang matanda ay tumingin lang sa kanya nang may halong pandidiri. Trina, hija, be reasonable, malamig na sabi ni Eulalia. Galing ka sa hirap, alam mo ang pakiramdam ng walang tahanan? Nayang mayaman ka na, huwag kang maging madamot. Melly is the mother of my grandson. She belongs here more than you do. At ang dokumentong pinirmahan mo nung nakaraang linggo, it was a deed of donation. You gave this house to Leandro out of love, remember? Naramdaman ni Trina ang matinding pangangalit ng kanyang mga kamay. Ang love na binanggit ni Eulalia ay ang pinakamalaking kasinungalingang narinig niya. Ang dokumentong akala niya ay para sa kanilang joint bank account ay naging paraan pala upang nakawin ang kanyang pinakamahalagang ari-arian. Sa sandaling yon, ang lahat ng kulay sa loob ng mansyon ay tila naging abo.
Ang bawat dekorasyon, ang bawat gamit na binili niya, gamit ang sariling dugo at pawis, ay tila mga saksi sa kanyang pagiging biktima. Ang katahimikan ni Trina ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang bagyong walang sinumang makakapigil. Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang iwanan ng mga taong itinuring mong pamilya? At sa gitna ng pagkawasak ng iyong tahanan, may matitira pa bang lakas upang ipaglaban ang huling piraso ng iyong pagkatao? Nanatili si Trina na nakatayo, ang kanyang likod ay matuwid sa kabila ng pagdurog sa kanyang puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro, isang tingin na hindi na humihingi ng paliwanag, kundi nagbabanta ng isang paniningil na hinding-hindi nila malilimutan. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilyang ito dahil lang sa isang munting selos, Trina. You're acting like a common woman from the streets. Isipin mo ang bata, baka matrauma sa pagwawala mo. Ang boses ni Doña Eulalia ay tila isang banayad na haplos na may kasamang lason. Habang binibitawan niya ang mga salitang yon, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang rosaryo sa ibabaw ng mamahaling side table na gawa sa ivory, isang mesa na binili ni Trina nung nakaraang anibersaryo nila ni Leandro bilang simbolo ng kanilang matatag na pagsasama. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa lalamunan ni Trina. Nakatayo si Trina sa gitna ng sala. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa malamig na marmol na sahig. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat kurtinang sutla, at ang bawat bango ng mamahaling kandila sa paligid ay siya ang nagbayad. Ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Eulalia, tila siya ay isang hamak na pulubi na pumasok sa isang lugar na hindi siya kabilang. Naramdaman ni Trina ang unti-unting pagpanik ng kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga baga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang lahat ng gamit sa loob ng mansyong iyon. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na pagdaloy ng malalamig na luha sa kanyang mga pisngi. Mga luhang hindi humihingi ng pahintulot na pumatak. Mama, paano niyo nagagawang sabihin yan? Ang boses ni Trina ay nanginginig, halos hindi na lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Bahay ko ito. Pinagtrabahuhan ko ito habang si Leandro ay walang ginawa, kundi gastusin ang pera ko. At ngayon ay sasabihin niyo na ako ang gumagawa ng eskandalo? Watch your words, Trina, single ni Leandro habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pagmamalaki at kawalan ng hiya. You're delusional. Ang bahay na ito ay nakapangalan na sa akin. Kusang loob mo itong ibinigay, di ba? You signed the papers. It was your gift to me because you said, I am the king of this house. Sinunggaling ka! Sigaw ni Trina. Ngunit ang kanyang sigaw ay tila nilalamon ng malawak na espasyo ng mansyon. Alam mong niloko niyo ako? Akala ko ay para sa joint account natin ang pinapirmahan niyo. Tumawa ng mahina si Melly habang dahan-dahang bumababa sa hagdan, bitbit ang anak nito. Ang sabihin mo, Trina, masyado kang kampante. You thought money could buy Leandro's loyalty? Well, guess what? Money bought this house, but love brought me and my son here. At ngayon, legal na ang lahat. Technically, you are just a squatter in your own dream house. Naramdaman ni Trina ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo na unti-unting nagpapahina sa kanyang katinuan. Tumingin siya kay Eulalia, naghahanap ng kahit maliit na bahid ng konsensya. Ngunit ang matanda ay tumalikod lamang at nagsimulang ayusin ang mga bulaklak sa florera. Leandro is right, Trina, huling hirit ni Eulalia nang hindi tumitingin sa kanya. Kung gusto mong manatili rito, matuto kang lumugar. We can let you stay in the guest room, provided natutulungan mo si Melly sa pag-aalaga sa bata. After all, utang na loob mo sa amin ang pagtanggap namin sa iyo sa pamilyang ito nung wala ka pang kahit ano.
Ang utang na loob na binanggit ni Eulalia ang huling paho sa krus ni Trina. Ang pamilyang itinuring niyang kaligtasan ay ang pamilya palang hihuhay ng kanyang libingan. Paano mo lalabanan ang mga taong gumamit ng iyong sariling kabutihan upang igapos ka sa isang buhay na puno ng panlilinlang? May natitira pa bang lakas sa isang pusong pilit na dinudurog sa loob ng sarili niyang tahanan? Dahan-dahang lumakad si Trina patungo sa library. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang bigat. Ngunit sa ibabaw ng mesa ni Leandro, nakita niya ang isang bukas na folder, isang dokumento na may selyo ng notaryo, ang Deed of Donation. Doon, sa ilalim ng kanyang pangalan, ay ang kanyang pirma, isang pirma na mukhang totoo, ngunit alam niyang hinding-hindi niya gagawin sa tamang katinuan. Nanigas si Trina nang makita ang petsa sa dokumento. Ito ang araw na nilasing siya ni Leandro para mag-celebrate ng kanilang anibersaryo. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang likuran na mapagtanto niya kung gaano nakatagal binalak ang lahat ng ito. Ilayas mo ang iyong mga dumi sa pamamahay ko, Trina. Huwag mong hintayin na ang mga gwardya pa ang humila sa iyo palabas sa kalsada. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa huling pag-asa ni Trina. Nakatayo siya sa gitna ng library. Ang silid na dati ay puno ng amoy ng mga bagong libro at mga pangarap na binuo nila. Ngunit na yon ay tila ba naging isang malamig na selda? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang laptop sa ibabaw ng mesa. Ang laptop na naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapang files at ang kaisa-isang kopya ng cloud security access ng mansyon. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa device, isang marahas na kamay ang humablot nito. Si Leandro, na may nanlilisik na mga mata at isang niting puno ng pagmamalaki, ay itinaas ang laptop at walang pakundangan itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabiyak ng plastik at pagkabasag ng screen ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng mabilis na paghinto ng tibok ng puso ni Trina. Naramdaman ni Trina ang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila ba binubunot, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng pagsusumamo na hindi mailabas ng kanyang bibig. Nanlabo ang kanyang paningin habang tinitingnan ang nadurog na piraso ng kanyang tanging ebidensya. "Anong ginagawa mo rito? Bakit mo inaaway ang anak ko?" Ang matinis na boses ni Melly ay pumaylan lang sa pintuan. Pumasok siya habang karga ang batang lalaki na ngayon ay nagsisimulang umiyak ng malakas. Nakita ni Trina ang mabilis na pagkindat ni Leandro kay Melly bago ito biglang lumapit sa bata at kinuha ito. Sa isang mabilis at palihim na galaw, kinurot ni Leandro ang binti ng bata, dahilan upang mas lalong magwala ang musmo sa sakit at takot. "Trina, paano mo nagawang saktan ng bata?" Bulyaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay sapat na lakas upang marinig ng mga katulong sa labas. "I thought you were just bitter, but I didn't know you were a monster." Sasaktan mo ang isang inosenteng bata dahil lang sa galit mo sa akin? "Hindi ko siya hinawakan, Leandro. Alam mong nagsisinungaling ka?" Sigaw ni Trina. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng nagangalit na bagyo. Doon pumasok si Doña Eulalia. Ang kanyang muka ay balot ng kunwaring sindak habang hawak ang kanyang dibdib. "Diyos mio! Trina, sapat na ang pambabastos mo sa amin, pero ang sakta ng apo ko ay hindi ko mapapalampas. Guards, tawagan ng barangay. Paalisin ang babaeng ito bago pa may masamang mangyari sa pamilya ko." Naramdaman ni Trina ang marahas na paghawak ng dalawang malalaking gwardiya sa kanyang mga braso. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit ang bawat galaw niya ay tila mas lalong nagpapamuha sa kanya na siya ay nagwawala at nawawala sa katinuan. Ang mga katultan na dati ay yumuyukod sa kanya ay nakatingin na lamang ngayon ng may halong awa at takot. Walang sinumang makapaglakas loob na magsalita.
Inakaladkad si Trina palabas ng mansyon, dumaan sa malawak na garden na siya mismo ang nagtanim ng mga rosas. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila pag-iwan sa lahat ng 7 taon ng kanyang buhay na itinapon sa basurahan. Nang makarating sa malaking gate, marahas siyang itinulak palabas. Ang kanyang maleta, na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit, ay ibinato sa kanyang paanan. Huwag ka nang babalik dito, Trina. You're officially banned from this house and this family. Ang huling salita ni Leandro bago malakas na isinara ang bakal na gate. Eksaktong paglapat ng gate ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ba nakikisama ang langit sa kanyang pighati? Napaluhod si Trina sa basang semento. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang maiinit na luha. Ang mansyong nagnaningning sa ilaw ay tila isang malupit na anino na tumatawa sa kanyang pagkatalo. Wala siyang pera, wala siyang telpono, at ang tanging taong inaasahan niyang tutulong sa kanya, ang kaibigang si Saling, ay hindi sumasagot sa kanyang mga huling tawag bago pa man mawasak ang kanyang gamit. Paano magsisimula muli ang isang babaeng nawala ng tahanan, danggal at katinuan sa loob ng isang gabi? At ano ang gagawin ni Trina kapag nalaman niyang ang taong tinuturing niyang huling sandigan ay siya palang nagbukas ng pinto para sa kanyang tuluyang pagbagsak? Ang tanging naririnig na lamang ni Trina ay ang tunog ng ulan na humahampas sa kanyang balat, habang sa malayo, isang pares na mga headlight ng sasakyan ang dahan-dahang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Pero mas masakit ang katotohanang ang tanging anino na aking sinusundan ay unti-unti ring naglalaho. Malamig. Mas malamig pa sa tubig ulan ang katahimik ang bumabalot sa puso ni Trina habang nakatitig siya sa pinto ng kaisa-isang taong inakala niyang kanlungan sa gitna ng unos na ito. Nakatayo siya sa harap ng maliit na apartment ni Saling, ang kanyang best friend mula pa noong elementary, ang taong nakakaalam ng bawat sikreto at bawat pangarap niya. Ang bawat hakbang ni Trina sa maputik na eskinita ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala. Bawat hininga niya ay may kasamang hapdi ng pagkatalo. Dahan-dahan niyang naramdaman ang pag-alob ng pintuang, kahoy sa ilalim ng kanyang nanginginig na kamao. Sa loob ng ilang sandali, bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Saling. Ngunit sa halip na yakap ng pagtanggap, ang sumalubong sa kanya ay isang pares ng mga matang puno ng kaba at pag-iwas. "Saling, please, tulungan mo ako," bulong ni Trina, habang ang tubig ay tuloy-tuloy na umaagos mula sa kanyang basang buhok patungo sa kanyang maputlang pisngi. "Sinaluko ang lahat, Saling. Pinalayas ako ni Leandro. Kinuha nila ang mansyon. Ang laptop ko, dinurog niya. Kailangan ko ang cloud access, Saling. Ikaw lang ang may hawak ng backup password ng security system." Pinapasok siya ni Saling nang walang kibo. Ang amoy ng kape sa loob ng apartment ay tila isang malupit na paalala ng normal nga buhay na ninakaw sa kanya. Ngunit habang naglalakad si Trina, napansin niya ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang mamahaling handbag na nasa ibabaw ng sofa. Isang bag na alam niyang nagkakahalaga ng 3 buwang sweldo ni Saling. At sa tabi nito, ang isang bagong modelong smartphone na kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Naramdaman ni Trina ang isang matalim na kirot sa kanyang sentido. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na unti-unting dinudurog sa ilalim ng sapatos. "Saling, nasaan ang files? Kailangan nating i-upload yon ngayon din bago nila tuluyang mabura ang server." Pagmamadali ni Trina habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "Trina, I'm so sorry," mahinang sabi ni Saling. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi siya tumitingin kay Trina. Ang kanyang mga daliri ay abala sa paglaro sa laylayan ng kanyang damit. "I had to do it. Baon ako sa utang sa kasino, Trina. Pinagbabantaan na nila ang buhay ko. Si Leandro,
Binayaran niya ako ng malaking halaga. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Trina. Ang tunog ng ulan sa labas ay naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para kay Saling, ang pagpapaaral sa kapatid nito, ang pagbabayad ng operasyon ng nanay nito, ay tila naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Anong ginawa mo, Saling? Ang boses ni Trina ay halos hindi na lumabas, punong-puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Pinigay ko sa kanya ang master password, Trina. Pinuranan niya ang lahat ng video evidence kagabi pa lang. Wala ka ng ebidensyang maipapakita sa korte na nandoon si Melly bago pa ang insidente. Wala ka ng laban. Ang pag-amin ni Saling ay kasabay ng kanyang paghikbi. Isang paghikbi na tila ba siya pa ang biktima? Naramdaman ni Trina ang isang matinding init na umakyat sa kanyang pisingi. Hindi ito init ng lagnat, kundi init ng isang galit na matagal niyang kinulong. Sa isang mabilis na galaw, lumapat ang kanyang palad sa pisingi ni Saling. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, tila isang huling banta sa kanilang mahabang pagkakaibigan. Magkano, Saling? Magkano ang halaga ng 7 taon nating pagsasama? Tanong ni Trina, ang kanyang boses ay matatag na, ngunit punong-puno ng lason. Binenta mo ako sa taong sumira sa buhay ko? You were my sister. Kailangan ko ring mabuhay, Trina. Hindi lahat ng tao ay kasing swerte mo na laging may pera. Bulyaw ni Saling habang tumatayo at humahawak sa kanyang namumulang pismi. Umalis ka na rito. Baka makita ka pa ng mga tauhan ni Leandro at madamay pa ako. Itinulak ni Saling si Trina palabas ng apartment. Ang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa loob ay tila isang pinal na hatol. Muling naramdaman ni Trina ang hampas ng ulan sa kanyang balat, ngunit na yon, wala na siyang luhang mailalabas. Ang kanyang dibdib ay tila binibigti ng isang hindi nakikitang lubid. Wala na ang bahay. Wala na ang ebidensya. Wala na ang kaibigan. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, ang kanyang paningin ay nagsisimulang manlabo. Ang gutom at pagod ay unti-unti nang kumukuha sa kanyang katinuan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at lumitaw ang isang pares na mga mata na kasing lamig ng gabi. You look officially like nothing, Trina Villacorta. Ang boses ni Leandro ay narinig mula sa loob, punong-puno ng pang-uuyam. Did Saling tell you the good news? The title is now fully registered under my name. You are just a ghost in my history. Pinaandar ni Leandro ang sasakyan, hinahayaan ang talsik ng maruming tubig mula sa gulong na dumapo sa damit ni Trina. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, habang ang kanyang telpono, ang huling gamit na gumagana, ay umilaw dahil sa isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. I know where the second copy is. Meet me at the insurance office at 6 a.m. if you want your life back. Sino ang taong ito? Isang bagong kakampa? O isa na namang patibong na naghihintay na tuluyan siyang ilibing? Ang dignidad ay hindi nawawala dahil lang sa nabasa ka ng ulan, Miss Villacorta. Nawawala ito kapag hinayaan mong maniwala ang mundo na tama ang mga nanakit sa iyo. Ang boses na iyon ay kasing talim ng hiwa ng diamante, malamig, pormal, at punong-puno ng awtoridad. Nakatayo si Trina sa tapat ng gusali ng Sunlight Life Insurance. Ang kanyang mga damit ay may bakas pa ng putik, at ang kanyang mga mata ay namumula sa kakulangan ng tulog. 6:00 pa lamang ng umaga. Ang hamog ay tila isang manipis na kumot na bumabalot sa lungsod. Ngunit para kay Trina, ito ay isang lunas sa hapdi ng kanyang mga sugat. Tumingin siya sa babaeng nasa harap niya. Nakasuot ito ng isang plant sa dung-itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang tindig ay tila isang toreng hindi kayang itumba ng kahit anong bagyo. Ito si Ate Isabel.
Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang asul na folder. Isang folder na tila naglalaman ng huling hininga ng katarungan para kay Trina. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na buhok. Sa harap ng salamin ng gusali, nakita niya ang kanyang sarili, isang babaeng malayo sa matagumpay na accountant na nakilala ng lahat. Ang kanyang mukha ay tila isang maputlang anino ng nakaraan, puno ng lamat ng pagkakanulo ni na Leandro at Saling. Who are you? At paano mo nalaman ang tungkol sa insurance policy ko? Ang mahinang tanong ni Trina. Ang boses ay paos sa tinde ng emosyon. I am Ate Isabel. I deal with cases that people like Leandro think they can escape from. Direktang sagot ng abogado abang binubuksan ang pinto ng gusali. The second copy of your house title was submitted as collateral for the life insurance policy you took out for Leandro last year. He thought he destroyed everything, but he forgot about the fine print of the insurance law. Your house isn't just a house, Trina. It's a legal evidence of his fraud. Pumasok sila sa loob. Ang tunog ng mga takong ni Isabel sa makinis na sahig ay tila isang martil, yun ang hukom na humahatol sa katahimikan. Nang makaupo sila sa loob ng isang pribadong silid, inilapag ni Isabel ang folder sa mesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa kahoy ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa gulugod ni Trina. Bakit mo ako tinutulungan? You don't even know me. Ani Trina, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagdududa. In this world, no one does anything for free. What's the catch? Sandaling natahimik si Isabel. Kinuha niya ang kanyang salamin at dahan-dahang itong nilinis. Melly is my sister, half-sister to be exact, at ang nanay niya ang sumira sa pamilya ko noong bata pa ako. Leandro thinks he's playing Melly, but Melly is also playing you. I want them both to lose everything. I want them to realize that the world doesn't belong to the loudest liars. Naramdaman ni Trina ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng silid. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat. Hindi lang pala ito laban para sa kanyang bahay. Ito ay isang bigmaan ng mga pamilyang winasak ng kasakiman. Ang injustice engine na nagpapatakbo sa buhay ni Trina ay tila nakahanap ng isang katuwang na kasing bagsik ng kanyang galit. I will represent you, Trina, pero kailangan mong maging matatag. We will not just file a case, we will wait for the perfect moment to strike. Ang araw kung kailan akala nila ay nakuha na nila ang lahat, bulong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Leandro is planning a fake wedding with Melly next week. Gagamitin nila ang bahay mo bilang venue para ipakita sa lahat na sila na ang bagong mayari. Dun natin sila papabagsakin. Next week? But I have nothing left, Ate Isabel. Wala akong pera, wala akong damit, wala akong matutuluyan. Ang boses ni Trina ay muling nanginginig sa kawalan ng pag-asa. You have me, sagot ni Isabel. Inabot niya ang isang maliit na susi kay Trina. This is for a safe house. Spend the next few days recovering. And Trina, huwag kang iiyak sa harap nila kapag nagkita kayo. Let your silence be the loudest scream of your revenge. Habang palabas si Trina ng gusali, bit-bit ang folder at ang susi, napatingin siya sa langit. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang ulap ay nananatiling madilim. Isang katanungan ang umalingaw, now sa kanyang isipan. Tila isang bulong na hindi siya tinatantanan. Handa ka bang maging kamay na susunog sa sarili mong pangarap para lang makita silang maging abo sa gitna ng katotohanan? O mas pipiliin mong manatiling biktima sa gitna ng isang digma ang ikaw mismo ang nagsimula? Ang cliffhanger sa pag-ikot ni Trina sa kanto patungo sa safe house, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang dumaan. Nakita niya sa loob si Melly, suot ang kanyang paboritong wedding veil na nakatago dapat sa vault habang masayang pumipili ng mga bulaklak para sa kasal. Ngunit may isang lalaki sa tabi ni Melly na hindi si Leandro.
Isang lalaking may hawak na folder na may tatak ng opisina ni Saling. Ang bawat pader na itinayo ko ng may pagmamahal ay naging kabaong ng aking mga pangarap. At ang bawat lamat sa aking puso ay tila isang piping saksi sa aking pagkawasak. Ang safe house na ibinigay ni Ate Isabel ay maliit, madilim at amoy alikabok. Isang kabaligtaran ng mansyong iniwan ni Trina. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader habang nakayakap sa kanyang mga binti. Wala rito ang malambot na kama o ang amoy ng lavender na nakasanayan niya. Ang tanging naririnig niya ay ang patak ng tubig mula sa sirang gripo sa kusina, na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pighati. Naramdaman ni Trina ang panging-inig ng kanyang mga kamay. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Melly na suot ang kanyang wedding veil. Ang bilong yon ay hindi lang basta tela. Yon ay simbolo ng katapatan na 7 taon niyang inalagaan na ngayon ay ninanakaw ng isang babaeng hindi man lang marunong mahiya. Narinig ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Isabel, dalang isang supot ng pagkain at isang laptop. Inilapag niya ito sa maliit na lamesang kawayan nang walang imik. Kumain ka na, Trina. You need strength for the battle ahead. Hindi mo mababawi ang mansyon mo kung mukha kang lanta. Ani Isabel, ang kanyang boses ay nananatiling formal pero may halong di inaasahang pag-aalala. Isabel, may nakita ako kanina. Bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay paos at tila galing sa ilalim ng lupa. Nakita ko si Melly sa tapat ng flower shop. Hindi niya kasama si Leandro. May kausap siyang lalaki. A man in a business suit. May hawak silang folder mula sa opisina ni Saling. Napatigil si Isabel sa pag-aayos ng mga papel. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila ba may kinukwenta sa loob ng kanyang isipan. Are you sure it was from Saling's office? Ang folder na may markang itim sa gilid? Tumango si Trina. I know that folder. I bought those supplies for Saling noong nagsisimula pa lang siya. Isabel, anong ibig sabihin nito? I thought Melly and Leandro were a team. In the world of predators, Trina, there is no such thing as a team. There is only the hunter and the prey, sagot ni Isabel, habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Leandro thinks he's the one controlling the game. Pero kung tama ang hinala ko, Melly is planning to double-cross him. She's not just a mistress, she's a parasite looking for a bigger host. Naramdaman ni Trina ang biglang pag-akyat ng asidong lasa sa kanyang lalamunan. Ang bawat rebelyasyon ay tila isang bagong lason na sumisira sa huling bakas ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Tumingin siya sa kanyang mga daliri, sa bakas ng singsing na wala na doon, at naramdaman niya ang isang matinding hapdi, isang heart-piercing hook na hindi siya hinahayaang makahinga. I found something else, patuloy ni Isabel. Iniharap niya ang screening laptop kay Trina. Leandro is not just trying to take your house. He already applied for a second mortgage using the deed of donation you supposedly signed. At ang beneficiary ng bank account, kung saan papasok ang pera? It's not Leandro. It's an offshore account under a different name. Sino? Tanong ni Trina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali. That's the mystery. The account name is MV Foundation. MV... Melly Villacorta? O baka naman may iba pang itinatago ang pamilyang yan. Ani Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Naisip ni Trina ang kanyang ina. Ang apelidong Villacorta ay galing sa kanyang ina, na isang matapang na negosyante bago ito pumanaw. Bakit ginagamit ni Melly ang inisyal na iyon? Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang likuran nang maisip niyang hindi lang ang kanyang bahay ang ninanakaw, kundi pati na rin ang pagkakakilan ng kanyang pamilya. Dahan-dahang tumayo si Trina. Ang kanyang pagod na katawan ay tila nakahanap ng bagong enerhiya, isang malamig na determinasyon na higit pa sa galit. Kailangan natin pumunta sa mansyon, Isabel. Hindi para magmakaawa,
kundi para kunin ang isang bagay na hindi nila alam na nandoon. Anong bagay? Ang tinago ng nanay ko sa ilalim ng mga tiles sa lumang bodega. Isang dokumentong hindi pwedeng pasipikahin ni Leandro dahil kailangan nito ng fingerprint ng tunay na Villacorta. Sagot ni Trina, ang kanyang boses ay matatag na at puno ng talim. Ngunit bago pa man sila makakilos, narinig ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas ng safe house. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng bintana. Tila ba mga matang nanunuot sa kanilang pinagtatagwan. Isang malakas at marahas na pagkatok ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Trina, alam kong nandoon ka. Huwag mong hintayin, nasirain namin ang pintong ito. Ang boses na iyon ay hindi kay Leandro. Iyon ay ang boses ni Saling, agkaibigang nagkanulo sa kanya. At ngayon ay tila may dala pang mas malaking panganib. Buksan mo ito, Trina. Huwag mong piliting magkagulo tayo rito. Para sa iyo rin ito, para hindi ka na lalong pahamak. Ang boses ni Saling ay tila isang atalas na kuko na kumakalmot sa marupok na kahoy ng pinto ng safe house. Sa bawat paghampas ng kanyang palad sa labas, naramdaman ni Trina ang pagyanig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat kataga ng pagmamalasakit na lumalabas sa bibig ng kanyang dating kaibigan ay tila isang panibagong lason na pilit isinusubo sa kanya. Nakatayo si Trina sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa magaspang na kahoy habang ang kanyang no ay dumidikit sa malamig na semento ng hamba. Ramdam niya ang bawat marahas na yabag sa labas, ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa lupa na tila bahudyat ng isang papalapit na bitayan. Ang kanyang puso ay tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Mabilis, masakit, at puno ng takot. Huwag kang kikilos, Trina, bulong ni Ate Isabel habang dahan-dahang itinatago ang laptop sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng asero, walang bahid ng kaba sa gitna ng nagbabadyang panganib. Isabel, paano nila nahanap ang lugar na ito? Saling knows too much, pabulong na sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay halos maputol sa tindi ng kaba. She's not alone. Rinig ko ang boses ng mga lalaki sa labas. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy ay umaling-aungaw sa maliit na silid nang simulan nilang sipay ng pinto. Hindi ito ang tunog ng isang simpleng pagkatok. Ito ay tunog ng isang marahas na pagsira sa huling kanlungan ni Trina. Sa bawat pag-uga ng pinto, tila ba unti-unting nadudurog ang pag-asa ni Trina na makakaalis siya rito ng buhay. Trina, I know you're in there with that lawyer. Si Leandro, galit na galit na. Ibigay niyo na ang folder mula sa insurance at baka mapatawad ka pa niya. Muling bulyaw ni Saling. Ang kanyang tono ay puno ng peking awa. Ang uri ng gaslighting na tila ba si Trina pa ang may kasalanan kung bakit sila nanggugulo. Ayaw mo namang mabulok sa kulungan dahil sa pagnanakaw ng mga dokumento, di ba? Be smart, Trina. Naramdaman ni Trina ang isang matinding asidong lasa sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Saling tungkol sa pagnanakaw ay tila isang malupit na biro. Ninakaw sa kanya ang mansyon, ang danggal at ang kinabukasan. Tapos ngayon ay siya pa ang pinalalabas na kriminal? We need to go, now, ani Isabel. Hinila niya si Trina patungo sa maliit na bintana sa likod ng kusina. Ang amoy ng kanal at basang lupa mula sa labas ay humalo sa amoy ng alikabok sa loob, isang kombinasyong tila sumasakal sa katinuan ni Trina. Dahan-dahan silang lumabas, tinitiis ni Trina ang hapdi ng mga galos sa kanyang braso habang bumababa sa madulas na pader. Sa bawat yabag niya sa putikan, tila ba iniiwan niya ang huling piraso ng kanyang pagkatao na marunong pang magtiwala. Ang mansyon! Kailangang makarating tayo sa mansyon bago mag-umaga, bulong ni Trina habang mabilis silang naglalakad sa madilim na eskinita. The old warehouse!
Doon itinago ni Mama ang tunay na testamento sa ilalim ng mga tiles na may marka ng rosas. "Leandro is probably there already, Trina. He's desperate," babala ni Isabel habang binubuksan ang pinto ng kanyang nakatagong sasakyan. "But he doesn't know about the fingerprint lock. Only a true Villacorta can open it." Nang makarating sila sa perimeter ng mansyon, tumigil ang mundo ni Trina. Mula sa malayo, nakita niya ang mga ilaw na nagnaningning sa loob ng kanyang bahay. Rinig hanggang sa labas ang malakas na musika at ang tawanan ng mga tao. Nagdiriwang sila. Nagdiriwang sila sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Nakita niya ang isang paso ng bulaklak sa may gate, isang lantang orchid na siya mismo ang nag-alaga. Ang tuyong tangkay nito ay tila sumisimbolo sa kanyang sariling buhay. Dahan-dahan silang gumapang patungo sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Ang amoy ng kalawang at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinanap ni Trina ang tile na may ukit na rosas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawi ang makapal na alikabok. "Nahanap ko na," bulong niya. Ngunit bago pa man niya maiangat ang tile, ang katahimikan ng bodega ay binuwag ng tunog ng dahan-dahang pagpalakpak mula sa madilim na sulok. "I knew you'd come back for your little secrets, Trina. You always were too predictable." Ang boses na iyon ay hindi kay Leandro, at lalong hindi kay Saling. Ito ay ang boses ni Doña Eulalia, ang matandang tila ba laging may hawak na rosaryo. Ngunit na yon ay may hawak na isang malamig na piraso ng bakal, isang baril na nakatutok ng diretsyo sa dibdib ni Trina. "Did you really think I'd let you take the only thing that's keeping my son out of jail?" Ang malamig na tanong ni Eulalia habang ang anino ng kanyang mukha sa ilalim ng flashlight ay tila ba isang demonyong nagtatago sa likod ng banal na maskara. "Isang maling galaw, Trina, at sisiguraduhin kong sa semento ng bodegang ito tatalsik ang utak ng abogadang yan. Do not test me, Iya. I have prayed for forgiveness long before I pulled this trigger." Ang tinig ni Doña Eulalia ay tila isang malamig na hanging nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Walang bakas ng nanginginig na boses ng isang matanda. Ang mga daliri niyang dati ay mahigpit na nakakapit sa mga butil ng rosaryo, ay ngayon ay maingat at bihasa sa paghawak ng malamig na bakal ng baril. Nakatutok ito ng diretsyo sa dibdib ni Trina habang ang bawat hininga sa loob ng madilim na bodega ay tila ba naging isang mabigat na pasanin? Nakatayo si Trina sa tapat ng nahukay na tile. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa matinding pagkasuklam sa babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang amoy ng alikabok at kalawang sa paligid ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Eulalia, isang kombinasyong tila sumasakal sa katinuan ni Trina. "Mama, pati ba naman kayo?" Ang boses ni Trina ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputid. "Ibinigay ko ang lahat sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa sarili kong dugo. Pero ngayon, handa niyo akong patayin para lang sa bahay na hindi naman sa inyo?" "Shut up, Trina! Huwag mo kaming dramahan!" Ang marahas na sigaw ni Melly ay pumailan lang mula sa pintuan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, may bakas ng dugo sa kanyang labi, at ang kanyang damit na pangkasal ay punit-punit na at puno ng putik. "Your precious Leandro is gone. He's not coming to save any of us. He sold the mansion to a Chinese developer for 100 million pesos, and he's planning to fly out tonight. He left us with nothing but a pile of debts." Naramdaman ni Trina ang isang matinding panghihina. Tila ba ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay naging abo. Hindi lang pala siya ang pinagtaksilan. Ang kasakiman ni Leandro ay walang hangganan, kahit ang sariling ina at ang babaeng sinasabi niyang mahal niya ay itinapon niya sa apoy para lamang sa pera. "You heard her, Trina," muling sabi ni Eulalia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at walang emosyon. "Open that lock."
I know your mother hid a trust fund document there that can override any sale. I am not going to let my son run away with everything while I rot in poverty. Buksan mo o hinding-hindi na makakakita ng sikat ng araw ang abogada mo. Napatingin si Trina kay Isabel na hawak-hawak ng isa sa mga gwardiya sa sulok. Ang matatapang na mata ng abogado ay tila nagbibigay ng babala sa kanya na huwag sumunod. Ngunit ang dugo sa damit ni Melly ay sapat ng ebidensya na wala ng limitasyon ang karahasan ng mga taong ito. Dahan-dahang idiniin ni Trina ang kanyang hinlalaki sa maliit na scanner na nakatago sa gilid ng bakal na kahon. Isang mahinang tunog ng pag-release ng mga lock ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Ang takip ng kahon ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad ang isang selyadong envelope na may tatak ng pamilya Villacorta. Ngunit bago pa man madampot ni Eulalia ang dokumento, isang matunog na sampal ng sapatos sa basang semento ang narinig mula sa labas. Isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw na sinundan ng pagpasok ng isang figurang hindi nila inaasahan. Si Leandro. Nakatayo siya sa may pintuan bihis na bihis para sa isang paglalakbay. Bit-bit ang isang briefcase at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapang-uyam na ngiti. Sorry to crash the party, Mother, but that box, it doesn't belong to you either, ani Leandro habang dahan-dahang lumalapit. At Trina? Thank you for opening it. You saved me the trouble of using a blowtorch. Leandro, anong ibig sabihin nito? Bulyaw ni Eulalia. Ang baril ay tila nalilito kung kanino itututok, sa asawa ng kanyang anak o sa sarili niyang dugo. It means that I am the king of this game, sagot ni Leandro. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa. The mansion is already sold, at ang dokumentong nasa loob ng kahon na yan? It's the final piece I need to transfer the Villacorta estate to the developer. Thanks for being so cooperative, everyone. Naramdaman ni Trina ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Nakatingin siya sa asawang 7 taon niyang minahal at napagtanto niyang ang taong nasa harap niya ay hindi tao. Isa itong anino ng kasamaan na walang puso. Hindi mo ito makukuha, Leandro, bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Dahil ang dokumentong yan, hindi yan ang akala mo. Isang mabilis na paghablot ang ginawa ni Melly patungo sa kahon na naging mitsa ng isang marahas na tulakan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng pagpapakawala ng mitsa ng baril ay bumasag sa katahimikan ng bodega. Isang putok ang umalingaw-ngaw na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Sino ang tinamaan? At ano ang tunay na nakasulat sa dokumentong hawak-hawak na ngayon ni Trina, habang ang usok ng baril ay unti-unting kumakalat sa hangin? Ang amoy ng pulbura ay hindi kayang tabunan ng bango ng mga kasinungalingang itinanim ninyo rito sa loob ng 7 taon. Akala niyo ba ang bawat patak ng luha ko ay mawawala ng saysay? Ang boses ni Trina ay tila isang banayad na kumpas ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Nakatayo siya sa gitna ng nagkalat na piraso ng kristal mula sa nabasag na florera. Ang usok mula sa baril ni Eulalia ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng bodega, habang si Leandro ay nakahawak sa kanyang pisngi na dahan-dahang dinadaluyan ng dugo mula sa maliliit na hiwa ng kristal. Ang kanyang tuxedo na pangkasal ay mayroon na ngayong mantsa ng pula, isang kulay na tila sumisigaw ng kanyang nalalapit na karma. Nanginginig ang mga kamay ni Eulalia. Ang baril ay dahan-dahang nalaglag sa basang semento, lumika ng isang matunog na tunog na tila hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Sa isang mabilis na galaw, siniko ni Isabel ang gwardiyang humahawak sa kanya, at mabilis na tumabi kay Trina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. You're done, Leandro, malamig na sabi ni Isabel. Ang Chinese developer na katransaksyon mo? I am the legal proxy of that firm. You didn't sell the house to a stranger. You sold your soul to a trap I set months ago.
What? You traitor! Bulyaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng kaba at galit. Sinubukan niyang sunggaban si Trina para makuha ang dokumento, ngunit mabilis na humarang si Melly. "Don't you dare, Leandro!" Ang sigaw ni Melly. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait. "Akala mo ba, hahayaan kitang takasan ng lahat habang ako ang naiiwan sa putikan? You used me. You used our son. At ngayon, nalaman ko na pati ang pera para sa bata ay ninakaw mo rin para sa mga utang mo sa kasino." Napatingin si Trina sa dokumentong hawak niya. Dahan-dahan niyang binuklat ang huling pahina kung saan may nakalagay na fingerprint seal. "Leandro, listen to this very carefully," simula ni Trina. Ang kanyang boses ay matatag na at wala nang bakas ng takot. "Ang mansyong ito ay nakapaloob sa isang irrevocable conditional trust na binuo ng nanay ko bago siya mamatay. Ang nakasaad dito, the moment any fraud or unauthorized transfer is attempted, the ownership will automatically revert to a non-profit foundation for abused women. You didn't sell a property, Leandro. You sold a void. Ang perang kinuha mo mula sa developer. It's not yours to keep, and the bank will come after you for every centavo of that illegal mortgage." Naramdaman ni Trina ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabao ng ambisyon ni Leandro. Tumingin siya kay Eulalia na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, yakap ang kanyang rosaryo na tila ba hihiling pa ng himala. "Mama, hindi ba't sabi niyo ay para sa bata ang lahat?" Tanong ni Trina. Ang kanyang tono ay puno ng mapait na ironya. "Well, ang bahay na ito ay magiging tahanan na ng mga batang walang matuluyan. Hahayaan natin ang mga taong tinawag niyang squatters ang tumira sa kwartong pinag-awayan niyo." "Trina, please. Pag-usapan natin ito. I can change. Let's start over." Pagsusumamo ni Leandro. Dahan-dahang lumalapit habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng peking pagsisisi. "Ang pagkakataon mo ay natapos na noong gabi ng ulan, Leandro. Nung itinulak mo ako, palabas ng gate na ito," sagot ni Trina. Isang marahas na katok ang bumasag sa tensyon ng bodega. Ang tunog ng mabibigat na bota ay papalapit na. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga pulis sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na warrant. "Leandro Santillan, you are under arrest for falsification of public documents, estafa, and a direct link to the MV Foundation money laundering scheme." Ang hatol ng opisyal ay tila isang malakas na kulog sa loob ng bodega. Nang ilabas ng pulis ang posas, nakita ni Trina ang mukha ni Leandro na tila naging abo. Ngunit sa likod ng mga pulis, isang figura ang dahan-dahang pumasok. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng NBI at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang ledger. Ang ledger na akala ni Trina ay tuluyan ng nabura ni Saling. "Miss Villacorta," tawag ng babae. "May isang taong gusto makipag-usap sa'yo. Saling decided to turn state witness at mayroon siyang revelasyon tungkol sa kung sino talaga ang pumatay sa nanay mo 10 taon na ang nakalilipas." Naramdaman ni Trina ang paghinto ng kanyang mundo. Ang tagumpay sa bahay ay tila naging mitsa ng isang mas madilim at mas malalim na lihim. "Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Pero bakit sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo, Salin, ay tila ba mas lalong humihigpit ang tanikala sa aking leeg?" Ang boses ni Trina ay tila isang mahinang bulong na tinangay ng hangin, paos at punong-puno ng latay ng pagkabigo. Nakatayo siya sa gitna ng bodega. Pinapanood ang anino ng sasakyan ng pulis na dahan-dahang naglalaho sa kadiliman. Bit-bit ang lalaking inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay. Ang tunog ng mga posas na nag-uumpugan sa pulso ni Leandro ay tila ba naging isang malupit na musika na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Saling. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at putik.
Sa isang iglap, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ni Trina. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumasamba sa isang rebulto ng katarungang. Siya rin ang sumira. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay ang tanging bumasag sa nakakabinging katahimikan ng bodega. Trina, patawarin mo ako. Naging mahina ako. Nasilaw ako sa pera dahil akala ko ay wala ng paraan para mabuhay ang kapatid ko. Ang boses ni Saling ay halos maputid sa tinde ng pagsisisi. Pero ang lihim na ito, hindi ko na kayang dalhin sa hukay. Ang nanay mo, Trina, hindi siya namatay dahil sa aksidente. Naramdaman ni Trina ang biglang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging yelo. Bawat hininga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang baga. Ang alaala ng gabing yon, ang tawag mula sa ospital, ang nadurob na sasakyan sa ilalim ng bangin, ay muling sumulpot na parang isang bangungot na ayaw siyang tantanan. "Anong sinabi mo?" tanong ni Trina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakuyom sa kanyang palda. "Si Doña Eulalia, siya ang nag-utos." Pagpapatuloy ni Saling habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit at lumang tape recorder mula sa kanyang bulsa. Bago pa man kayo magkakilala ni Leandro, matagal na nilang pinupuntirya ang lupa ng pamilya Villacorta. Pinutol nila ang preno ng sasakyan ng nanay mo noong gabing papunta siya sa opisina ng notaryo. At si Leandro, alam niya ang lahat, Trina. Ginamit ka lang niya para masiguradong walang mag-imbestiga muli sa kaso. Naramdaman ni Trina ang isang matinding pangangalit sa kanyang dibdib. Isang uri ng sakit na tila ba may 1,000 karayom na ibinaon sa kanyang puso ng sabay-sabay. Ang 7 taon ng kanyang pag-aalaga kay Leandro, ang bawat halik, ang bawat sakripisyo at ang pagtanggap niya kay Eulalia bilang pangalawang ina, lahat ng yon ay naging isang malupit na pagtataksil sa alaala ng kanyang sariling ina. "Nilapastangan niyo ang kamatayan ng nanay ko para lang sa sementong ito?" Ang boses ni Trina ay naging kasing talim ng isang labaha. "Pinasok niyo ako sa buhay niyo para lang manigurado na hindi lalabas ang baho niyo?" Tumingin si Trina kay Eulalia, na ngayon ay nakaupo sa sulok, tulala at tila nawala na sa katinuan. Ang rosaryong hawak nito ay nagkalat na ang mga butil sa sahig, tila ba simbolo ng kanyang nadurog na kaluluwa. "You're a monster, Mama," bulong ni Trina, at sa pagkakataong ito, wala ng luha. Ang natitira na lamang sa kanyang mga mata ay ang malamig na apoy ng paniningil. Lumapit si Isabel at kinuha ang tape recorder mula kay Saling. Pinindot niya ang play button. Isang malat at nakakatakot na boses ang narinig mula sa loob. Boses ni Eulalia, nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa kung paano liligpitin ang balakid sa kanilang plano. Ngunit nang mabanggit ang pangalan ng lalaking kausap niya, napatigil ang lahat. "Siguraduhin mong hindi na siya makakaabot sa notaryo, Ricardo. Ang lupang Villacorta ay dapat maging atin." Napatitig si Trina kay Isabel. Ang pangalang Ricardo ay ang pangalan ng yumaong ama ni na Isabel at Melly. "My father," bulong ni Isabel. Ang kanyang matatapang na mata ay biglang nagtubig. "He wasn't just a lawyer. He was the executioner." Naramdaman ni Trina ang pag-ikot ng paligid. Ang mansyong ito ay hindi lang itinayo sa kasinungalingan. Ito ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat pader nito ay may bahid ng dugo at bawat haligi nito ay sumisigaw ng katarungan. Paano mo haharapin ang bukas kung ang bawat taong nakapaligid sa iyo, maging ang iyong kakampi, ay may madilim na ugnayan sa iyong trahedya? At sa gitna ng pagguhunungan lahat, mayroon pa bang puwang para sa pagpapatawad? O ang tanging lunas na lamang ay ang sunigin ng lahat hanggang sa maging abo? Ang cliffhanger. Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa langit, kasabay ng biglang pagpasok ni Melly sa bodega. May hawak na isang lighter at isang bote ng gasolina. "Kung hindi magiging akin ang mansyong ito,
Walang sinuma makikinabang dito. Susunigin ko ang bawat alaala ng pamilyang sumira sa atin. Ang bawat patak ng gasolina sa malamig na semento ay tila mga luhang apoy na handang lamunin ang huling piraso ng ating danggal. Gusto mo bang maging abo tayo rito, Melly? Kasama ng mga kasalan ng hindi naman sa atin? Ang boses ni Trina ay tila isang mahinahong awit sa gitna ng naggangalit na bagyo. Nakatayo siya ng walang galaw kahit na ang amoy ng petrolyo ay nanunuot na sa kanyang ilong at nagpapahapdi sa kanyang lalamunan. Ang liwanag mula sa maliit na apoy ng lighter na hawak ni Melly ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mga dingding ng bodega, mga aninong tila sumasayaw sa saliw ng kanilang pagkagunaw. Nanginginig ang mga kamay ni Melly. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at puno ng mga luhang hindi na magawang pumatak sa timbi ng galit. Ang kanyang puting damit na pangkasal ay basang-basa ng ulan at may mga mansa ng gasolina. Tila ba isang simbolo ng kanyang nadungisang pangarap? Wala na akong pakialam, Trina! Ang hysterical na sigaw ni Melly. Ang kanyang boses ay napaos na sa tindi ng pighati. Ginamit niya ako! Ginamit niya ang anak ko! Akala ko ay ako ang reyna ng bahay na ito, pero isa lang pala akong kasangkapan para makuha niya ang lupa mo. Kung hindi ako magiging masaya, walang sinumang lalabas ng buhay sa mansyong ito. Sa isang sulok nakaluhod si Eulalia. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagdarasal, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa bariles ng gasolina. Ang kanyang rosaryo ay wala na. Tila ba na-realize niyang ang langit ay hindi nakikinig sa mga panalangin binuo mula sa dugo ng iba? Huwag, Melly. Ang bata. Isipin mo ang anak mo. Mahinang pakiusap ni Trina habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang bawat yabag niya sa semento ay maingat, pila ba ayaw niyang mabulabog ang kamatayan. Napatigil si Melly nang mabanggit ang kanyang anak. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang gumuhit sa kanyang muka. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Tumingin si Trina kay Isabel na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa tabi ng tape recorder. Ang kanyang muka ay balot ng isang pait na hindi maipaliwanag. Isabel, ang tatay mo, si Ricardo, naging biktima rin siya ng kasakiman ni Eulalia, di ba? Pinangakuan siya ng pera pero ang iniwan sa kanya ay ang dumi ng isang krimen na sumira sa inyong magkapatid. Huminga ng malalim si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Melly. Oo, Melly. Ang tatay natin ang pumatay sa nanay ni Trina dahil kay Eulalia. At ngayon, gusto mo bang ituloy ang sumpa? Gusto mo bang ang anak mo naman ang lumaking may bit-bit na abo ng iyong mga kasalanan? Isang nakakabing katahimikan ang bumalot sa bodega. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong na yero at ang mahinang pag-ikot ng metal mula sa lighter ni Melly. Naramdaman ni Trina ang isang matinding habag. Ang tatlong babaeng ito, siya, si Melly at si Isabel, ay pare-parehong biktima ng mga lalaking akala nila ay kanilang sandigan. Ibigay mo sa akin yan, Melly. Malumanay na sabi ni Trina. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi kailangang matapos ang gabi na may dagdag na dugo. Ang mansyong ito ay semento lang. Ang mahalaga ay tayo. Ang buhay natin. Ngunit bago pa man maiabot ni Melly ang lighter, isang marahas na pagbukas ng pinto ang naganap. Isang figura ang pumasok mula sa kadiliman, basang-basa at may hawak na isang matalim na piraso ng kahoy. Si Leandro. Nakatakas siya sa mga pulis nang dumaan ang patrol car sa isang baha at ngayon ay tila ba isang sugatang hayop na wala ng katinuan. Nasaan ang dokumento? Bulyaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng put. Kung mamamatay man ako, sisiguraduhin kong wala kayong matatanggap kahit isang kusing. Sa biglang gulat ni Melly, aksidenteng nalaglag ang lighter mula sa kanyang kamay. Ang maliit na apoy ay dumapo sa isang mansa ng gasolina sa sahig. Sa isang iglap, isang guhit ng apoy ang mabilis na gumapang patungo sa bariles. Melly, takbo! Sigaw ni Trina habang tinutulak ang dalawang babae patungo sa kabilang pinto.
Ngunit si Leandro ay hindi tumakbo palabas. Sa halip tumakbo siya patungo sa bakal na kahon na nasa gitna ng bodega. Tila ba mas mahalaga sa kanya ang papel kaysa sa sarili niyang buhay. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Ginagawang isang impyerno ang silid na dati ay puno ng mga lihim. Trina! Ang anak ko! Please, Trina! Ang anak ko nandoon pa sa loob! Tulungan mo siya! Ang boses ni Melly ay tila isang punit-punit na tela, paos at punong-puno ng matinding desperasyon habang nakaluhod siya sa basang damuhan. Ang malakas na ulan sa labas ay hindi sapat upang apulahin ang naggangalit na apoy na nagsisimula ng lamunin ang dulo ng mansyon. Ang bawat dila ng apoy na kumakapit sa mga kurtinang sutla at mamahaling gamit ay tila ba mga demonyong nadiriwang sa gitna ng pagkagunaw ng lahat. Naramdaman ni Trina ang matinding init na humahampas sa kanyang mukha. Nuit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Leandro. Ang lalaking 7 taon niyang minahal ay abala sa paghatak ng bakal na kahon mula sa nagbabagang bodega. Ang kanyang mga kamay ay may mga pasona, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Mas mahalaga sa kanya ang mga papel kaysa sa sarili niyang dugo na umiiyak sa itaas na palapag. Leandro! Ang anak mo! Iligtas mo ang anak mo! Sigaw ni Trina. Ang kanyang boses ay napaw sa tindi ng usok na nanunuot sa kanyang lalamunan. Hayaan mo siya! Mas mahalaga ito! Kapag nakuha ko ang dokumentong ito, makakabili ako ng 10 pang anak. Ang bulyaw ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa kasakiman. Tila ba tuluyan na siyang nilamon ng dilim ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Trina ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Sa sandaling yon, nalaman niya na ang mansyong ito na itinayo niya ng may pangarap ay naging isang sumpa na kailangang matapos. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang timba ng tubig, ibinuhos ito sa kanyang sarili at kinuha ang isang makapal na kumot na nakasampay sa gilid. Trina, wag! Mapapahamak ka! Ang pigil ni Isabel. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na tumakbo si Trina, papasok sa nag-aapoy na pintuan. Ang tunog ng paglagitik ng mga kahoy at ang pagbagsak ng mga kristal na dekorasyon ay tila mga babala ng kamatayan. Sa loob, ang makapal at itim na usok ay tila isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang katinuan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, at ang kanyang paningin ay nagsisimulang manlabo. Inakyat niya ang hagdan na tila ba isang bitayan. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Nang marating niya ang nursery, ang silid na dati ay puno ng mga laruan, nakita niya ang apoy na kumakapit na sa pintuan. Sa ilalim ng kama, narinig niya ang mahinang hikbi ng isang bata, ang anak ni Melly at Leandro. Baby, halika rito. Huwag kang matakot. Nandito si Tita Trina. Bulong ni Trina habang gumagapang sa ilalim ng usok. Nang maabot niya ang bata, agad niya itong binalot ng basang kumot at nayakap ng mahigpit. Naramdaman niya ang maliit na kamay ng bata na kumakapit sa kanyang damit. Isadkapit na punong-puno ng pagtitiwala sa gitna ng kawalan. Sa kanyang paglabas ng silid, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang umalingaw-ngaw. Ang malaking poste ng kisame ay bumagsak sa kanyang harap, humaharang sa tanging daan palabas. Sa kabilang panig ng apoy, nakita niyang isang anino. Si Leandro. Nakatayo ito sa kabilang bahagi ng hallway, bitbit ang bakal na kahon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng naglalagablab na init. Nakita ni Leandro ang bata sa bisig ni Trina, ngunit sa halip na tumulong, isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung hindi mapapasa akin ang lahat, Trina, walang matitira sa pamilyang ito. Maging abo na lang kayong lahat, ang sigaw ni Leandro. Gamit ang isang piraso ng kahoy, itinulak niya ang isa pang nagbabagang gamit patungo sa kinaroroonan ni Trina, tila ba sinisiguradong wala ng paraan para makatakas sila. Naramdaman ni Trina ang pagguho ng kanyang huling pag-asa. Napaluhod siya habang yakap ang bata,
Ang init ng apoy ay tila ba sinusunog na ang kanyang balat. Tumingin siya sa itaas, sa nagbabagang kisame, at isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang mamatay sa loob ng bahay na siya ang bumili, kasama ang anak ng taong sumira sa kanya, habang ang lalaking minahal niya ay nanonood lamang sa kanyang pagpanaw? Trina! Ang kamay mo! Dalian mo, hindi nakakayanin ng haddan ang bigat natin! Ang boses ni Saling ay halos malunod sa dagundong ng apoy, isang pagsusuma, puno ng takot at pagsisisi na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa? Nakatayo siya sa dulo ng hagdan sa labas ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang usok na lumalabas mula sa nursery. Sa bawat segundo ng pag-aalunlangan, ang init ay lalong nanunuot sa balat ni Trina. Tila ba ang mansyong itinayo niya na may pagmamahal ay nagmamadali na siyang lamunin ng buo? Naramdaman ni Trina ang bigat ng bata sa kanyang mga bisig. Ang maliit na katawan ni Junior ay tila ba naging isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng impyernong ito. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi ng abo at lason. Ang kanyang lalamunan ay tila binibigti ng isang hindi nakikitang kamay. Ngunit sa kabila ng lahat, mas pinili niyang gamitin ang kanyang natitirang lakas para balutin ang bata sa basang kumot. Sinisiguradong hindi ito masasakta ng mga talsik ng apoy. Saling! Kunin mo ang bata! Unahin mo siya! Ang bulyaw ni Trina. Ang kanyang boses ay paos at basag. Marahang iniabot ni Trina ang bata sa bintana. Ang mga kamay ni Saling ay sumalubong. Mahigpit na niyakap ang musmos bago mabilis na bumaba sa hagdan. Sa isang sandali, naramdaman ni Trina ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi dahil wala na ang bata, kundi dahil sa wakas ay nagawa niyang iligtas ang kaisa-isang inosenteng nilalang sa gitna ng kasama ang ito. Ngunit bago pa man makahakbang si Trina patungo sa bintana, isang malakas na pagyanig ang naganap. Ang kisame sa likuran niya ay tuluyan ng bumagsak, lalong nagpalakas sa apoy na ngayoy tila isang pader na humaharang sa kanyang kalayaan. At doon, sa kabila ng nagbabagang harang, nakita niya si Leandro. Nakatayo ang lalaki sa gilid ng naglalagablab na bodega. Ang kanyang muka ay puno ng uling at ang kanyang tuxedo ay sunog na sa mga gilid. Hawak pa rin niya ang bakal na kahon. Nakayakap dito na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, punong-puno ng isang uri ng kabaliwan na tanging kasakiman lamang ang makakapagbigay. Leandro, lumabas ka na! Guguho na ang buong bahay! Sigaw ni Trina. Ang kanyang puso ay tila nakakaramdam pa rin ng isang pait na habag para sa lalaking sumira sa kanya. No! My money! My future is in this box! Ang bulyaw ni Leandro. Ang kanyang tawa ay parang isang baliw na musika sa gitna ng trahedya. Hindi niyo ako matatalo, Trina. Kapag nakuha ko ito, sisiguraduhin kong babalik kayong lahat sa putikan. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagkabali ng pangunahing post ng mansyon ang umalingaw-ngaw. Ang malaking chandelier sa gitna ng sala, na dati ay simbolo ng karangyaan ng kanilang tahanan, ay dahan-dahang bumigay. Ang tunog ng pagkabasag ng libu-libong kristal sa semento ay tila hudyat ng pinal na pagkagunaw. Leandro! Ang huling tawag ni Trina bago siya napilitang tumalon patungo sa hagdan ni Saling sa labas. Naramdaman ni Trina ang malamig na hangin at ang patak ng ulan sa kanyang mukha habang pababa sila ni Saling. Ang contrast ng lamig ng gabi at ang init ng mansyong nag-aapoy ay tila isang malupit na paalala ng kanyang buhay. Ang init ng kanyang pag-ibig na ngayoy naging malamig na abo. Paglapag sa damuhan, sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Melly. Ang babaeng itinuring niyang mortal na kaaway ay nakaluhod na yon sa kanyang paanan, umiiyak habang yakap ang kanyang anak na ligtas na sa kanyang bisig. Salamat, Trina. I'm so sorry.
I'm so sorry. Ang paulit-ulit na bulong ni Melly, ang kanyang boses ay halos mawala sa tindi ng pighati at pasasalamat. Tumingin si Trina sa mansyon. Ang apoy ay nasa rurok na nito, nilalamon ng bawat alaala ng kanyang pinaghirapan. At doon sa ikalawang palapag, nakita niya ang anino ni Leandro sa bintana. Nakatayo, yakap ang kanyang kahon, hanggang sa ang buong bubong ay tuluyan ng gumuho at nilamon siya ng kadiliman. Naramdaman ni Trina ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng pagnanais na maningil ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Isabel na nakatayo sa tabi ng mga bumbero. Ang mukha nito ay balot ng isang malungkot na tagumpay. "It's over, Trina," mahinang sabi ni Isabel habang inilalagay ang isang kumot sa balikat ni Trina. Wala nang natitira sa mga santiyan. Ngunit sa gitna ng usok, nakita ni Trina si Doña Eulalia na pilit na isinasakay ng mga pulis sa patrol car. Ang matanda ay sumisigaw, itinuturo ang nag-aapoy na mansyon, tinatawag ang pangalan ni Leandro. Sa kanyang mga kamay, wala na ang rosaryo. Ang tanging hawak niya ay isang piraso ng sunog na tela mula sa damit ng kanyang anak. Paano ka magsisimulang muli kung ang pundasyon ng iyong buhay ay naging abona? Mayroon pa bang puwang para sa pag-ibig sa isang pusong dumaan sa apoy ng pagkakanulo? Ang bawat hininga ko ay amoy abo. Bawat tibok ng puso ko ay tila isang malungkot na agonyas para sa mga pangarap na tinupok ng apoy. Ngunit sa gitna ng hapdi ng aking mga paso, mas matindi ang kirot ng katotohanang ang taong kinamuhian ko ay siya palang nagtangkang magsalba sa aking ina. Nakatitig si Trina sa kisame ng ambulansya. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa pagod at sa makapal na usok na tila nanahan na sa kanyang mga mata. Ang bawat pag-uga ng sasakyan sa bako-bakong kalsada ay nagdudulot ng matinding kulo sa kanyang sikmura. Isang paalala na sa kabila ng lahat, buhay pa rin siya. Ang malamig na stethoscopo ng nurse ay dumadapo sa kanyang balat. Ngunit ang tanging nararamdaman ni Trina ay ang init ng nagbabagang mansyon na tila ayaw siyang bitawan. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Ang kanyang muka ay balot ng uling at ang kanyang suit ay punit-punit na rin. May hawak siyang isang piraso ng papel na bahagyang nang initim ang mga gilid, ang liham na inilabas mula sa bakal na kahon ni Leandro bago ito tuluyang nilamon ng apoy. "Trina, you need to read this," mahinang sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya magawang itago. "It's about my father, about Ricardo." Nanginginig ang mga daliri ni Trina nang tanggapin ang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar, malinis, matatag, ang sulat ng kanyang ina na huli niyang nakita 10 taon na ang nakalilipas. "Ricardo tried to stop them, Trina. He warned me that Eulalia was planning to sabotage the car. If anything happens to me, know that Ricardo is not the enemy. He is a prisoner of his own debts to the Santillans. Please protect the Villacorta legacy." Naramdaman ni Trina ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa anumang pinsalang natamo niya sa sunog. Ang put na itinanim niya laban sa ama ni Isabel sa loob ng maraming taon ay biglang naging isang mabigat na pasanin ng pagkakasala. Tumingin siya kay Isabel at sa ilalim ng asul na ilaw ng ambulansya, nakita niya ang parehong pighati na matagal na ring dinadala ng abogado. "I'm so sorry, Isabel," bulong ni Trina. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang humahalo sa dumi sa kanyang pisingi. "I'm so sorry." Nang makarating sila sa ospital, sinalubong sila ni Melly. Wala na ang mapang-aping tingin nito, wala na ang karangyaan. Nakatayo siya doon, yakap ang kanyang anak na mahimbing nang natutulog pagkatapos maligtas sa sunog. Lumapit si Melly kay Trina at sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na semento. "Trina, wala akong mukhang ihaharap sa iyo," hikbi ni Melly. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Inagaw ko ang lahat sa iyo,
Pero iniligtas mo ang buhay ng anak ko. I'm leaving, Trina. I'll surrender all the documents I have. I don't want anything from that house anymore. Ginamit lang din ako ni Leandro gaya ng paggamit niya sa'yo. Hinawakan ni Trina ang balikat ni Melly, pilit itong pinapatayo. Ang galit ay hindi nakakapagbusog, Melly. Let's just make sure this child grows up differently from his father. Paglipas ng ilang oras, sa loob ng isang maliit at madilim na presinto, hinarap ni Trina si Doña Eulalia. Nakaupo ang matanda sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. Tila ba naniniwala pa rin siyang kaya siyang iligtas ng kanyang pera at kapangyarihan. Ngunit nang ilapag ni Trina ang bahagyang sunog na liham sa mesa, nakita niya ang dahan-dahang pagguho ng kumpiyansa sa mukha ng matanda. The game is over, Mama, malamig na sabi ni Trina. Leandro is gone. The mansion is in ashes, and this letter, it's the final nail in your coffin. Ricardo's confession and my mother's letter will prove that you were the one who planned the accident 10 years ago. Hindi niyo ako mapapabagsak. I built that mansion. I am a Santillan! Bulyaw ni Eulalia. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na wala nang nakikinig. You're not a Santillan anymore, Mama. You're just a woman who lost her soul for a piece of land. Huling tugon ni Trina bago tumalikod. Habang naglalakad palabas ng presinto, naramdaman ni Trina ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang mansyong nawala ay hindi na muling itatayo bilang simbolo ng luho. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mga plano. Isang kanlungan para sa mga kababaihang gaya niya. Isang lugar kung saan ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tumunog ang telepono ni Isabel. Isang tawag mula sa bangko tungkol sa MV Foundation na akala nila ay kay Melly. Ate Isabel? This is the Central Bank. We've traced the funds of the MV Foundation. They didn't come from Leandro's illegal mortgage. May mga regular deposits mula sa isang account sa Switzerland na may pangalang Maria Villacorta, ang nanay ni Trina. And the latest deposit was made just yesterday. Napatigil si Trina sa kanyang paghakbang. Paano ngang kanyang nanay na 10 taon ng patay ay makakapagpadala ng pera kahapon? Isang malakas na pintig ang naramdaman ni Trina sa kanyang sentido. May isang mas malalim na lihim na nakatago sa ilalim ng mga abo, at ang susi ay hindi palang dokumentong nasunog, kundi ang pagkakakilanlan ng taong nagpapadala ng perang yon. Sinasabi nilang ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita. Pero sa bawat dokumentong hawak ko ngayon, tila naririnig ko ang boses ni Mama na bumubulong sa akin mula sa kabilang buhay. Trina, anak, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nakatayo si Trina sa gitna ng malawak at marang yang lobby ng Bang o sa Makati. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay nagdudulot ng mahinang tunog, tila ba isang banyagang tunog sa gitna ng katahimikan ng gusali. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blusa, pilit na itinatago ang mga binda sa kanyang mga braso mula sa sunog. Sa tabi niya, si Isabel ay seryosong nakikipag-usap sa security personnel. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng asero. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay may kasamang kaba. Isang uri ng kaba na hindi niya naramdaman nung nasusunog ang mansyon. Ang bank manager si Mr. Cruz ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot nang makita si Trina. Miss Villacorta, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, mahinang sabi ni Mr. Cruz. Ang iyong ina, may iniwan siyang mahigpit na instruksyon. Isang instruksyon na tanging ang iyong fingerprint lamang ang makakapagbukas. Pumasok sila sa isang pribadong silid sa loob ng vault area. Ang amoy ng lumang papel at metal ay sumalubong sa kanila. Inilabas ni Mr. Cruz ang isang maliit na biometric scanner.
Nanginginig ang kamay ni Trina nang itaas niya ang kanyang hinlalaki. Sa bawat segundo ng paghihintay, tila ba bumabalik sa kanya ang lahat ng 7 taon ng paghihirap. Narinig ang mahinang tunog ng pag-release ng electronic lock at isang maliit na screen ang umilaw sa harap nila. Sa screen, lumitaw ang mukha ng kanyang ina, si Maria Villacorta. Walang bakas ng sakit, tanging ang matatag na ngiti na laging nagbibigay ng lakas kay Trina. Trina, anak, panimula ng video. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at ang mga Santillan ay ginawa na ang kinatatakutan ko. Ang MV Foundation, it stands for Maria's Vengeance. It was never just a fund, it was a trap. Sa bawat taon na lumilipas, ang pondong ito ay lumalaki mula sa mga investments na itinago ko. The moment you lose the house, this fund will activate to provide you the legal power to destroy them. I hope you never had to use this, but if you are watching, Then it is time to take back what is ours. naramdaman ni Trina ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ina ay nagplano para sa kanyang proteksyon 10 taon na ang nakalilipas. Hindi siya kailanman pinabayaan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pait na dinanas niya kay Leandro at Eulalia, ay tila ba may nakahandang gamot na binuo ng kanyang ina. Mama? Bulong ni Trina habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisingi. Ang healing na matagal na niyang hinahanap ay hindi pala nanggaling sa pagbawi ng bahay, kundi sa pag-alam na minahal siya ng kanyang ina nang higit pa sa kanyang inaasahan. But wait, singit ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa log of transactions. The automation triggered the release, but there was a manual confirmation done yesterday from a terminal here in the bank. Someone had to verify your status as a survivor of the fire. Mabilis na ipinakita ni Mr. Cruz ang security footage mula sa araw na iyon. Isang babaeng nakasuot ng malaking jacket at nakatalukbong ang nakita sa counter. Hindi makita ang mukha nito, ngunit nang iabot nito ang isang slip sa teller, isang mabilis na liwanag ang tumama sa kanyang pulso. Isang makulay na pulsa, ras na gawa sa mga beads, ang pulseras na regalo ni Trina kay Saling nung kanilang graduation. Naramdaman ni Trina ang isang matinding kulo sa kanyang dibdib. Si Saling, ang kaibigang nagkanyulo sa kanya, ang kaibigang sumira sa kanyang tiwala, ay siya rin palang taong nagpunta sa bangko para siguraduhing makuha ni Trina ang kanyang mana. Isabel, kailangan nating mahanap si Saling, sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay matatag na at puno ng bagong desisyon. She's not just a witness, she's been watching over me, in her own twisted, guilty way. Ngunit sa labas ng gusali, nasasakyan ang naghihintay. Hindi ito sasakyan ng mga pulis at lalong hindi ito kay Leandro. Mula sa loob, isang pares sa mga mata ang nakatitig sa kanila, mga matang puno ng huling desperasyon. Ang bawat tunog ng sirena ay tila isang malungkot na paalala na sa mundong ito, ang bawat pagbawi natin sa katarungan ay may kasamang katumbas na hapdi. Akala ko ay tapos na ang lahat, pero bakit kailangang sa huling pagkakataon, ang dugo mo pa ang maging pambayad sa aking kalayaan? Ang kalsada sa labas ng bangko ay tila naging isang malawak at malamig na entablado ng trahedya. Ang tunog ng pagkaskas ng mga gulong sa aspalto ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ng isang marahas na impact na nagpatahimik sa ingay ng lungsod. Nakita ni Trina ang paglipad ng katawan ni Saling, tila isang marupok na manika na itinapon ng tadhana, bago ito marahas na bumagsak sa matigas na semento. Saling! No! Ang sigaw ni Trina ay pumailan lang, punong-puno ng desperasyon. Mabilis siyang tumakbo, hindi pinapansin ang hapdi ng kanyang sariling mga sugat hanggang sa maabot niya ang kanyang kaibigan. Nakatitig si Saling sa langit. Ang kanyang hininga ay mababaw at pasok. Bawat paglanghap niya ay may kasamang tunog ng paghihirap.
Ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis sa pag-type ng mga kasinungalingan ay nanginginig na ngayon habang pilit na inaabot ang palad ni Trina. May hawak siyang isang maliit na susi, agsusing gawa sa pilak at may ukit na letrang V. Trina, I'm so sorry. Itago mo ito. Bulong ni Saling. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na usok na malapit na maglaho. Ang garden, sa ilalim ng estatwa ni Maria, doon nakatago ang lahat. Patawarin mo ako, Trina. Naramdaman ni Trina ang mainit na likido na dumadalo, imula sa ulo ni Saling patungo sa kanyang mga bisig. Ang bawat patak ng dugo ay tila isang sumpa ng pagkakasala na dahan-dahang nabubura ng papapatawad. Niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan habang ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila ba pilit na hinuhugasan ng dumi ng kanilang nakaraan. Saling, wag. Don't leave me. Magbabago tayo, di ba? Magtatrabaho tayo muli. Hikbi ni Trina, ngunit ang mga mata ni Saling ay dahan-dahan ng pumikit, dala ang huling sulyap ng pagsisisi na matagal na niyang itinatago. Pagkalipas ng isang buwan, nakatayo si Trina sa gitna ng mga guho ng mansyong Villacorta. Ang amoy ng sunog na kahoy ay wala na. Pinalitan na ito ng bango ng mga bagong tanim na rosas sa garden. Gamit ang susing ibinigay ni Saling, binuksan niya ang isang nakatagong vault sa ilalim ng estat ng kanyang ina. Sa loob, hindi ginto o pera ang kanyang natagpuan, kundi mga orihinal na titulo ng lupa ng daan-daang pamilya na inagawan ni Leandro at Eulalia sa loob ng 3 dekada. Kasama nito ang isang liham mula sa kanyang ina na nagsasabing ang lahat ng ito ay dapat ibalik sa mga tunay na may-ari. "This is it, Isabel," sabi ni Trina habang ipinapakita ang mga dokumento sa kanyang abogado. "This is our final victory." Sa huling araw ng paglilitis, pumasok si Trina sa korte, suot ang isang simpleng puting damit. Nakaupo si Doña Eulalia sa dulo. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong balat na wala ng katinuan. Nang basahin ng hukom ang hatol na guilty para sa lahat ng sakdal, walang naramdamang tuwa si Trina. Ang naramdaman niya ay isang malalim at payapang katahimikan. The Villacorta Mansion will not be rebuilt for luxury, ang pahayag ni Trina sa harap ng mga reporter sa labas ng korte. It will be ang kanlungan, isang sentro para sa bawat babaeng nawala ng tahanan at danggal, because the real house is not made of stones, but of the strength of those who survived the fire. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng isang itim na belo, ngunit nang iyangat nito ang kanyang mukha, napatigil ang mundo ni Trina. Ang mga mata nito ay kaparehong-kapareho ng mga mata sa video message ng kanyang ina. "Trina!" Ang tawag ng matanda ay tila isang tinig mula sa kanyang pagkabata. "Sapat na ang iyong paghihirap, anak. Narito na ako." Isang matinding pintig ang naramdaman ni Trina sa kanyang puso. Sino ang babaeng ito? Isang bagong simula ba ito? O isa na namang lihim na nakatago sa ilalim ng mga abo? Ang bawat paglubog ng araw sa pampang ng ating mga pangarap ay hindi hudyat ng dilim, kundi isang paanyaya na magpahinga at maghanda para sa isang mas maliwanag na bukang liwayway. 1 taon na ang nakalilipas mula noong gabing tinupok ng apoy ang mansyong Villacorta. Ngunit sa mga guhong yon ay tumubo ang isang tahanang hindi na muling mabubuwag ng anumang bagyo ng kasakiman. Nakatayo si Trina sa balkona, henang ang kanlungan ang gusaling itinayo niya sa mismong lugar kung saan dati ay nakatirik ang simbolo ng kanyang paghihirap. Wala na ang matatayog at malamig na pader ng mansyon. Sa halip, ang paligid ay puno ng mga bintanang malalawak na hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Maririnig sa ibaba ang tawanan ng mga kababaihang nag-aaral ng pananahi at ang masayang sigaw ng mga batang naglalaro sa garden, kasama na si Junior,
na ngayon ay malusog at puno ng sigla. Dahan-dahang lumapit ang matandang babaeng nakita ni Trina sa labas ng korte. Siya si Tita Elena, ang kakambal ng kanyang ina na matagal na nanirahan sa Switzerland. Siya ang pangalawang susi at ang boses sa likod ng MV Foundation. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Trina at sa init ng palad nito, naramdaman ni Trina ang presensya ng kanyang ina na tila ba hindi kailanman umalis sa kanyang tabi. Hija, tapos na ang misyon ng iyong ina. Ang lahat ng yaman na itinago namin ay nasa tamang kamay na. Mahinang sabi ni Elena, ang kanyang boses ay may himig ng kapayapaan. Your mother knew that one day you would be the one to turn this tragedy into a sanctuary. She was always proud of your kind heart, Trina. Numiti si Trina, isang niting, hindi na pilit, kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa dako kung saan naglalakad si Melly at Isabel. Si Melly ay isa na ngayon sa mga volunteer counselor sa center. Ginagamit ang kanyang sariling pagkakamali para gabayan ang ibang kababaihan na huwag maligaw ng landas. Si Isabel naman ang nananatiling matatag na haligi ng katarungan para sa mga biktima ng pang-aabuso. Naramdaman ni Trina ang marahang paghaplo sa kanyang mga paso sa braso. Ang mga lamat na ito sa kanyang balat ay hindi na mga paalala ng sakit, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkakalulong ni Eulalia o ang pagkamatay ni Leandro sa sarili nitong kasakiman. Ang tunay na katarungan ay ang kakayahan niyang gumising sa umaga ng walang takot at ang kakayahang magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Ate Trina! Halika na po! Kakain na tayo! Ang sigaw ni Junior mula sa silid kainan. Bumaba si Trina at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Sa hapagkainan, nakaupo ang mga taong binuo ng tadhana mula sa mga piraso ng pagkakanulo. Sina Isabel, Melly, Tita Elena at ang mga kababaihan ng kanlungan. Wala na si Saling. Ngunit sa bawat puting rosas na nakalagay sa mesa, alam ni Trina na ang kanyang kaibigan ay nakahanap na rin ng sariling kapatawaran sa kabilang buhay. Nalaman ko na ang tunay na kahulugan ng tahanan, bulong ni Trina sa sarili habang pinagmamasdan ang mga taong sa wakas ay itinuring niyang tunay na pamilya. Ang tahanan ay hindi semento, hindi titulo ng lupa at hindi karangyaan. Ang tahanan ay ang lugar kung saan ang iyong mga sugat ay kinikilala, ang iyong danggal ay iginagalang, at ang iyong pagkatao ay pinahahalagan. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw, ang bawat ilaw sa kanlungan ay nagsimulang magningning. Ang bawat bumbilya ay tila isang bituin na nagbibigay ng pag-asa sa madilim na gabi. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Trina ang isang bana, yad na kumpas ng hangin sa kanyang pisingi. Tila isang huling halik mula sa kanyang ina na nagsasabing, "Malaya ka na, Trina. Malaya ka na."